Sampung mga mega projects sa mundo na wala namang magandang benepisyo. Maraming bansa ang nagtatayo ng mga naglalakihang proyekto dahil iniisip nila na makakatulong ito ng malaki sa kanilang pag-unlad. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil ang ilan sa mga proyektong ito ay hindi nagkaroon ng magandang epekto lalo na sa kalikasan. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga useless mega projects. Kaya naman simulan na natin. Number 1. TEB. Ang TEB o Transit Elevated Bus ay isang proyekto sa China noong 2016 na nagkaroon ng malaking ambisyon na solusyonan ang matinding problema sa trapiko. Ayon sa orihinal na plano, ang TEB ay isang napakalaking bus na tumatakbo sa itaas ng kalsada habang may sapat na space sa ilalim nito upang makadaan ang mga sasakyan. Dahil dito ay inaasahang mababawasan ang mga sasakyan sa mga lansangan at magiging mas mabilis ang biyahe ng mga tao. Sa unang tingin ay tila magandang solusyon ito at marami ang natuwa sa ideya. Subalit nang sinimulan ang implementasyon nito, lumitaw ang napakaraming komplikasyon at problema. Una sa lahat, isa sa pangunahing issue ng TEB ay ang hindi ito akma sa kasalukuyang disenyo ng mga kalsada sa China. Ang laki ng bus ay nangangailangan ng mga espesyal na daanan, ngunit hindi ito madaling itayo sa iba't ibang lugar. Dahil dito ay kinakailangan pa ng malaking pondo para gawing angkop ang mga kalsada sa proyekto na nagdudulot ng dagdag na gastos. Bukod pa rito, ang taas at laki ng TEB ay hindi akma para sa maraming klase ng mga sasakyan, kung kaya't may panganib pa itong magdulot ng aksidente sa mga kalsada. Dahil dito ang TEB ay naging sanhi pa ng mas matinding trapiko at abala sa halip na makatulong sa problema sa trapiko. Samantala, isa pang malaking suliranin ay ang technical aspect ng TEB. Ang mabigat na bus ay nangangailangan ng mas malakas na suporta at kagamitan para maging ligtas, ngunit hindi ito naidisenyo ng maayos. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema sa operasyon at seguridad ng TEB dahil hindi nito kayang tiisin ang bigat at laki ng bus. Dahil dito ay naging mas mataas ang panganib na dulot nito sa mga motorista at pasahero na nagdudulot ng pangamba sa mga tao. Bukod sa technical problem, ang TEB ay nasangkot din sa usapin ng katiwalian. Maraming namuhunan sa proyekto dahil sa pangakong makakatulong ito sa traffic, ngunit kalaunan ay napag-alamang ginamit lamang ito bilang paraan upang makalikom ng pondo. Ang proyekto ay natigil at ang mga mamumuhunan ay nawalan ng pera dahil hindi natuloy ang plano. Number 2. Tu-104. Ang Tupolev Tu-104 ay isang eroplano na ginawa ng Soviet Union noong 1950s bilang isa sa mga unang jet airliner sa mundo. Layunin nitong ipakita ang technological capabilities ng Soviet sa larangan ng aviation at bigyan ng mabilis na transportasyon ng mga tao. Pero sa kabila ng mataas na plano, ang Tu-104 ay hindi naging matagumpay at madalas itinuturing na isang proyekto na hindi nagbunga ng inaasahang pakinabang. Ang disenyo ng Tu-104 ay hango sa isang bomber ng militar, ang Tu-16 na binago para magamit sa paglipad ng mga pasahero. Bagaman itinuturing itong makasaysayan sa mundo ng aviation, mabilis na lumabas ang mga problema ng eroplano. Masyadong mabigat ang Tu-104, malakas kumonsumo ng gasolina at mahal ang pagpapatakbo nito. Dagdag pa rito, hindi rin ito masyadong ligtas, lalo na kapag nasa mahahabang biyahe. Samantala, ginamit ng Aeroflot, ang airline ng Soviet, ang Tu-104 para sa mga biyahe sa loob at labas ng bansa. Subalit dahil sa ilang malulubhang aksidente na ikinasawi ng mga pasahero at crew, ay lumabas ang seryosong mga alalahanin sa kaligtasan nito. Natuklasan na may mga depekto ang Tu-104, lalo na sa mga pakpak at iba pang bahagi ng eroplano na nagbigay ng malaking posibilidad na masira ito habang nasa ere. Sa kabilang dako, ang mga eroplano mula sa kanluran tulad ng Boeing 707 at Douglas DC-8 ay mas ligtas, efficient at mas mura ang operasyon. Kaya mabilis na napag-iwanan ang Tu-104. Dahil dito ay napilitan ng Aeroflot na palitan ito ng mas makabagong modelo na mas maaasahan at mas angkop sa pangangailangan ng mga pasahero. Sa kabuuan, ang Tu-104 ay isang proyektong napupuno ng ambisyon, ngunit kulang naman sa pagiging praktikal. Bagaman mahalaga ang papel nito sa kasaysayan ng aviation, ay hindi nito natugunan ang layunin na magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa industriya ng aviation ng Soviet Union. Number 3. American Dream Meadowlands.
Ang American Dream Meadowlands ay isang malaking proyekto sa New Jersey, USA na sinimulan noong 2003 sa ilalim ng pangalang Xanadu. Ang plano ay gawing isa sa pinakamalaking shopping mall at entertainment center sa Amerika na may mga atraksyon tulad ng indoor skiing, water park at roller coaster. Subalit sa halip na maging matagumpay, ito ay naging kontrobersyal at tinaguriang white elephant dahil sa dami ng problema at mga pagkaantala sa construction, kung kaya't halos 2 dekada itong natapos. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kabiguan ng American Dream ay ang kawalan ng sapat na interes mula sa publiko. Bagaman moderno at may mga kakaibang atraksyon ay malapit ito sa New York City na mayroong mas kilala at mas affordable na mga shopping mall at pasyalan. Dahil dito ay mas pinipili ng mga turista at mamimili na pumunta sa New York kaysa gumugol ng oras at pera sa American Dream. Bukod pa rito, nabatikos ang proyekto dahil sa epekto nito sa kalikasan. Dahil sa laki ng mall at dami ng construction ay naapektuhan ang Meadowlands na isang mahalagang lugar sa New Jersey na tahanan ng maraming uri ng halaman at hayop. Nagdulot ito ng pagkasira sa bahagi ng wetland na naging sanhi ng polusyon sa lugar. Maraming grupo ang nababahala dahil ang proyekto ay may masamang epekto sa kapaligiran. Samantala nang binuksan ang American Dream noong 2019 ay nagkataon namang dumating ang COVID-19 pandemic. Dahil sa lockdown at iba pang mga patakaran para mapigilan ang pagkalat ng virus ay kaunti lamang ang bumisita sa mall. Marami ring tindahan ang hindi nagbukas at ang iba pang negosyo ay nagdalawang isip na mamuhunan dahil sa krisis. Sa kabuuan, ang American Dream Meadowlands ay isang ambitious project na hindi nagkaroon ng magandang epekto. Sa kabila ng malaking gastos, kakulangan sa tamang pamamahala, maling lokasyon at negatibong epekto sa kalikasan, ito ay naging simbolo ng isang hindi kapaki-pakinabang na mega project sa buong mundo. Number 4. Marble Arch Mound. Ang Marble Arch Mound ay isang proyekto sa London, England na itinayo ng Westminster City Council noong 2021. Ang layunin nito ay maglagay ng isang artificial hill sa Marble Arch upang maging bagong atraksyon na makakaakit ng mga tao at makakatulong sa ekonomiya ng lugar pagkatapos ng pandemya. Pero sa halip na magtagumpay ay naging mas kilala ito bilang isa sa mga pinakawalang kwenta na proyekto sa mundo. Gumastos ang gobyerno ng 6 million euro para sa Marble Arch Mound, higit pa sa orihinal na planong 2 million euro. Ito ay may taas na 25 meters, gawa sa bakal, kahoy at mga halaman at may hagdanan na pwedeng akyatin para makita ang view ng London mula sa itaas. Sa papel ay tila maganda ang ideya, ngunit isang kakaibang lugar kung saan makikita ang lungsod mula sa isang bagong anggulo. Pero nang ito ay buksan, marami ang nadismaya. Hindi kagandahan ng tanawin mula sa taas, mabilis na lanta ang mga halaman at hindi natutugunan ang kailangan nitong maintenance. Maliban dito, isa pang dahilan ng pagkabigo ng Marble Arch Mound ay ang singil para makapasok. Maraming turista at mga taga roon ang hindi pumunta dahil pakiramdam nila ay hindi sulit ang bayad. Marami rin ang nagpahayag ng reklamo sa social media, lalo na't hindi maganda ang karanasan kumpara sa presyo ng tiket. Tumagal lamang ng ilang buwan ang Marble Arch Mound at ipinasara ito noong January 2022 at hindi na naibalik ang malaking halaga na ginastos, kaya lalo pa itong nakadagdag sa problema ng pondo ng gobyerno. Sa kabilang banda, ang Marble Arch Mound ay nagturo ng mga mahalagang aral sa tamang pagpaplano ng proyekto at tamang paggamit ng pera. Una, ipinakita nito na ang hindi maingat na pag-budget ay may malaking epekto sa kaban ng bayan. Ang labis na pagtutok sa ideya ng hindi binibigyang pansin ng tunay na pangangailangan ng tao ay isa sa mga dahilan ng pagkabigo. Pangalawa, ipinakita rin nito na ang isang proyekto ay dapat may malinaw na layunin at tunay na benepisyo sa publiko. Sa kabuuan, ang Marble Arch Mound ay isang aral sa mga nagpaplano ng mga proyekto. Hindi sapat ang magandang ideya o disenyo. Sa halip, mahalaga ang tamang pagpaplano, tamang paggamit ng pera, at ang pag-intindi sa totoong pangangailangan ng tao para magtagumpay ang isang proyekto. Number 5. Saudi struggles. Ang Saudi Arabia ay naglunsad ng mga malalaking proyekto upang gawing moderno ang bansa. Kabilang ang NEOM o The Line, isang high-tech na lungsod na itatayo sa disyerto. Layunin nitong magdala ng trabaho at pag-unlad sa ekonomiya ng Saudi. Ipinagmamalaki ng proyekto ang mga makabagong ideya tulad ng mga lumilipad na taxi at eco-friendly facilities. Pero sa kabila ng ambisyosong plano ay marami ang nagdududa kung magiging matagumpay ito.
Isa sa mga malaking issue ng NEOM ay ang napakalaking gastos. Tinatayang aabot sa daan-daang bilyong dolyar ang pondo na kailangan, pero hindi malinaw kung paano ito kikita ng sapat para mabawi ang puhunan. Marami sa mga ipinapakita sa mga video ng proyekto ay maganda, ngunit mahirap ipatupad sa totoong buhay. Ang mga planong maglagay ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga robot at lumulutang na gusali ay hindi lamang magastos, kundi mahirap ding itayo sa isang disyerto. Maraming eksperto ang nagsasabing maaaring maging white elephant ang NEOM. Ibig sabihin ay magiging magastos, ngunit walang sapat na benepisyong ibabalik. Malaking problema rin ang energy at tubig na kailangan upang patakbuhin ng isang high-tech na lungsod sa gitna ng disyerto na posibleng hindi makabuti sa kalikasan. Malaking issue rin ang epekto ng proyekto sa mga taong nakatira sa lugar na pagtatayuan nito. Maraming pamilya ang pinalikas para bigyang daan ng proyekto, kung kaya't nagdulot ito ng sama ng loob at pagtutol mula sa mga residente. Sa halip na magdala ng kabutihan, tila dagdag hirap pa ito para sa kanila. Bagamat ambisyoso ang NEOM, marami pa rin ang nag-aalinlangan kung talagang makakamit nito ang mga pangakong pagbabago. Ayon sa ilang analyst at eksperto, masyadong malaki ang gastos at sobrang hirap ng mga pagsubok na kakaharapin. Ang napakalaking pondo na gagamitin para dito ay maaaring mas mailaan sa mga proyektong may direktang pakinabang sa mga mamamayan. Sa kabuuan, ang NEOM at iba pang mega projects ng Saudi Arabia ay nagpapakita ng layunin ng bansa na maging moderno. Number 6. Bridge Too Far. Ang Bridge Too Far ay tumutukoy sa mga tulay na itinayo ng may malaking ambisyon pero nauwi sa wala. Karaniwang nangyayari ito dahil sa maling plano o sobrang pag-asa na gagamitin ito ng mga tao. Sa halip na makatulong ay nagiging pabigat pa sa ekonomiya. Maraming gobyerno ang gumagawa ng malalaking proyekto para ipakita ang pag-unlad, pero hindi lahat ay nagiging kapaki-pakinabang. Madalas, itinatayo ang mga proyektong ito kahit walang sapat na pangangailangan mula sa publiko. Politika rin ang nagiging dahilan kung saan ang mga leader ay nagpapagawa ng infrastructures para makilala kahit hindi ito kailangan. Kulang din sa tamang evaluation kung gaano karaming sasakyan o tao ang gagamit sa mga tulay. Kung kaya't nauuwi itong halos walang gumagamit. Sa huli, ay kailangan pa rin gastusan ang maintenance ng mga ito kahit walang silbi. Sana ang perang ginastos dito ay inilaan na lamang para sa mga hospital, paaralan o ibang mahahalagang proyekto. Samantala, ilan sa mga halimbawa ng Bridge Too Far ay matatagpuan sa iba't ibang bansa. Sa Turkey ay itinayo ang Yavuz Sultan Selim Bridge na isa sa pinakamalaking tulay sa bansa, pero kaunti lang ang dumadaan dahil sa mababang traffic. Sa China naman ang Jiaozhou Bay Bridge na pinakamahabang tulay sa mundo ay halos walang gumagamit dahil sa mahal na toll at maliit na pangangailangan mula sa mga motorista. Sa Russia ay itinayo ang Ruski Bridge upang ikonekta ang isang maliit na isla, pero kakaunti lang ang naninirahan doon, kaya bihira rin itong madaanan. Sa lahat ng halimbawang ito ay makikita na kahit malaking pera ang ginastos ay hindi nagamit ng maayos ang mga proyekto dahil kulang sa tamang plano at pag-aaral. Bukod sa malaking gastos sa paggawa, ang mga ganitong proyekto ay nangangailangan pa rin ng patuloy na maintenance kahit walang gumagamit. Lumalaki ang gastos ng gobyerno para panatilihin itong ligtas imbes na gamitin ang pera sa mas mahalagang programa tulad ng edukasyon at kalusugan. May mga pagkakataon ding kailangan pang mangutang ang bansa para pondohan ang mga ganitong proyekto na lalong nagpapahirap sa ekonomiya. Ngunit sa kabila ng mga aral mula sa nakaraang pagkakamali ay patuloy pa ring itinatayo ang ganitong uri ng mga proyekto. Isa sa mga dahilan nito ay ang kagustuhan ng mga leader na gumawa ng malaking infrastructure para ipakitang may nagawa sila bago matapos ang kanilang termino. Number 7. Montenegro Motorway. Ang Montenegro Motorway ay isang proyekto na ginawa para mas mapabilis ang transportation at nag-uugnay sa mga rehiyon ng Montenegro. Ang pangunahing layunin nito ay palakasin ang ekonomiya sa pamamagitan ng mas maayos na koneksyon sa mga lugar. Ngunit sa halip na makatulong ay marami itong naging problema kung kaya't madalas itong binabansagan bilang isa sa mga pinakawalang silbing mega project sa mundo. Samantala, ang Montenegro Motorway ay idinisenyo upang ikonekta ang lungsod ng Bar sa baybayin patungo sa hangganan ng Serbia. Ang unang bahagi ng proyekto ay mula Smokovac hanggang Matesevo at may 41 kilometers lamang ang haba.
Para maisakatuparan ito ay nangutang ang Montenegro ng halos $1 billion mula sa isang bangko sa China. Sa kabila ng malaking halaga ng pondong ginastos ay hindi nagbunga ng inaasahang benepisyo ang proyekto. Gayun din naman, isa sa mga pangunahing problema ay ang sobrang taas ng gastos kumpara sa haba at pakinabang ng kalsada. Ang utang mula sa China ay lubos na nakaapekto sa ekonomiya ng Montenegro. Dahil dito ay 25% ng kabuuang ekonomiya o GDP ng bansa ang kinailangan upang mabayaran ng utang, na naging dahilan para lumaki ang pangamba sa financial situation ng Montenegro sa hinaharap. Bukod dito ay nagtagal ng husto ang pagpapatayo ng motorway at natapos lamang ang unang bahagi matapos ang ilang taon. Kulang din ang maayos na plano para sa buong proyekto, kung kaya't maraming bahagi ng motorway ang hindi pa rin nagagamit ng wasto. Ilan lamang ang mga sasakyang dumaraan dahil hindi ito direktang nakakonekta sa mga pangunahing lungsod at lugar. Sa halip na makatulong ay naging pabigat sa bansa ang Montenegro Motorway. Hindi naramdaman ng mga mamamayan ang inaasahang benepisyo ng proyekto dahil kakaunti ang gumagamit ng kalsada. Marami ang nagsasabing mas makabubuti sanang inilaan ang pondong ito sa mga health services at edukasyon na higit na kailangan ng mga tao. Dahil sa laki ng utang mula sa China ay lumalaki ang panganib na magkulang ang Montenegro sa pondo para sa iba pang mahahalagang gastusin ng gobyerno. Maraming mamamayan ang nangangamba na mas maapektuhan pa ang mga pangunahing serbisyo dahil kailangan nilang unahin ang pagbabayad ng utang. Number 8, must be something special. Sa buong mundo ay maraming malalaking proyekto o mega project na isinasagawa para makatulong sa mga tao at mapaunlad ang ekonomiya. Subalit, hindi lahat ng proyekto ay nagtatagumpay at nagdudulot ng inaasahang benepisyo. Ang ilan sa mga ito ay nagiging masyadong mahal, mahirap ipatupad at hindi praktikal. Isang halimbawa nito ang mga proyekto ni Elon Musk na minsan ay tinatawag na must be something special, ngunit itinuturing ng iba bilang walang silbi o hindi kapaki-pakinabang. Samantala, ang mega project ay malalaking proyekto tulad ng mga tren, tulay at mga power plant. Karaniwang nangangailangan ito ng bilyon-bilyong piso at maraming taon bago matapos. Ang mga proyektong ito ay naglalayong gawing mas maayos ang buhay ng mga tao at magbigay ng solusyon sa mga problema tulad ng traffic at mabilis na transportation. Ngunit hindi lahat ng mega project ay nagiging matagumpay. Gayun din naman, isa sa mga kilalang proyekto ni Musk ay ang Hyperloop. Ang Hyperloop ay isang sistema ng tren na gumagamit ng vacuum tubes upang makapagbiyahe ng sobrang bilis. Ang layunin nito ay paikliin ang oras ng biyahe sa mga malalayong lugar. Sa teorya ay maganda ang konsepto nito, ngunit ayon sa mga eksperto ay napakamahal at komplikado ang proyekto. Hindi rin malinaw kung magiging praktikal ito dahil nangangailangan ito ng malaking puhunan at technology na mahirap ipatupad. Dagdag pa rito, ang isa pang proyekto ni Musk ay ang The Boring Company na may layuning gumawa ng mga tunnel sa ilalim ng mga syudad upang mabawasan ang traffic. Sa kabila ng ambisyon nito ay marami ang nagsasabi na masyadong magastos at limitado ang epekto ng proyektong ito. Ayon sa mga kritiko ay mas makabubuti kung pagtuunan na lang ng pansin ang pagpapabuti sa public transportation tulad ng bus at tren na mas mura at mas epektibo. Kaugnay nito ay maraming kritiko ang nagsasabing ang mga proyekto ni Musk ay hindi makapagbibigay ng makabuluhang solusyon sa totoong problema. Bagamat maganda ang konsepto, ang mga proyektong ito ay madalas na mahirap ipatupad, sobrang mahal at nangangailangan ng napakaraming oras bago makita ang resulta. Number 9, Jeddah Tower. Ang Jeddah Tower o Kingdom Tower ay isang malaking proyekto sa Saudi Arabia na layong maging pinakamataas na gusali sa mundo. Inaasahan itong aabot sa 1,000 meters ang taas. Bahagi ito ng plano para sa Jeddah Economic City na isang bagong lungsod na bubuuin upang maging sentro ng negosyo at turismo. Layunin ng Saudi Arabia na ipakita ang kanilang pag-unlad at makaakit ng mga investors mula sa ibang bansa. Ngunit mula nang sinimulan ito noong 2013, ang proyekto ay paulit-ulit na na-delay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos at wala pang malinaw na balak kung kailan ito matatapos. Maraming nagsasabi na ang Jeddah Tower ay naging isang proyekto na walang silbi dahil sa dami ng problema at pagkaantala nito. Samantala, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkaantala ay ang kakulangan sa pondo. Noong 2017 ay maraming opisyal at negosyante na may kaugnayan sa proyekto ang naaresto
dahil sa kampanya laban sa corruption na pinamunuan ni Crown Prince Mohammed bin Salman. Dahil dito ay huminto ang daloy ng pera para sa proyekto at umatras ang ilang investors. Bukod sa mga financial problems ay may mga nagsasabing na wala na rin ng interes ng gobyerno na tapusin ang proyekto. Sa halip ay mas pinili nilang unahin ang ibang mahahalagang proyekto tulad ng edukasyon, transportation at kalusugan na mas kailangan ng mga tao. Dahil dito ay naging pangalawa na lang sa priority ang pagtatayo ng Jeddah Tower. Gayun din naman ay maraming eksperto ang nagsasabing walang sapat na praktikal na dahilan para tapusin ang Jeddah Tower. Nasa disyerto ang location nito at kakaunti ang populasyon sa lugar. Hindi rin tiyak kung paano kikita mula sa sobrang taas na gusaling ito dahil hindi malinaw kung may sapat na negosyo o turista na gagamit nito. Sa halip na ituloy ang ganitong proyekto ay mas makabubuting inilaan na lang ang pondo sa mas kapaki-pakinabang na mga programa tulad ng mga hospital, paaralan o renewable energy. Tinatawag ang mga proyektong gaya nito bilang white elephant o expensive infrastructure na maganda sa paningin pero walang tunay na silbi sa pang-araw-araw na buhay. Number 10. Concorde. Ang Concorde ay isang supersonic na eroplano na ginawa ng France at United Kingdom noong 1960s. Nilalayo nitong gawing mas mabilis ang biyahe sa himpapawid, tulad ng biyahe mula New York hanggang London na. Kaya nitong paikliin sa 3 oras mula sa karaniwang 8 oras. Subalit sa kabila ng bilis at makabagong technology nito ay naging malaking kabiguan ang proyekto dahil sa mataas na gastos at limitadong pakinabang. Ngunit dahil sa taas ng gastos sa pagpapatakbo ay tanging mayayaman at kilalang tao lamang ang nakasakay dito. Masyadong mahal ang tiket kung kaya't hindi ito naging praktikal para sa karamihan ng mga pasahero. Dahil kakaunti lamang ang nakagamit nito ay hindi sapat ang kita ng mga airline para mabawi ang bilyon-bilyong dolyar na ginastos sa pagbuo at pagpapanatili ng mga eroplano. Samantala, ang mga airline tulad ng British Airways at Air France ay nagpatuloy sa pag-operate ng Concorde sa kabila ng mataas na gastos, ngunit unti-unti silang nalugi. Sa halip na maging pangkaraniwan sa commercial flight, ay nanatiling limitado ang paggamit ng Concorde at hindi ito umabot sa inaasahang tagumpay. Bukod sa gastos, ay isa sa mga pangunahing problema ng Concorde ay ang ingay. Kapag lumilipad ito ng mas mabilis, ay nagdudulot ito ng sonic boom na isang malakas na pagsabog ng tunog na nakakaabala sa maraming lugar. Maraming bansa ang nagbawal sa paglipad nito sa kanilang mga himpapawid dahil sa ingay, kung kaya't kakaunti lamang ang mga ruta ng Concorde. Maliban sa ingay, ay sobrang dami ng fuel ang kailangan ng Concorde, kung kaya't nagdulot ito ng mas malaking polusyon kumpara sa mga karaniwang eroplano. Dahil dito ay hindi ito naging praktikal at tumanggap ng maraming batikos mula sa mga environmental groups. Ang mataas na gastos sa operasyon at masamang epekto sa kalikasan ay lalo pang nagpahirap sa mga airline na panatilihin ang serbisyo nito. Ngunit noong 2003 ay tuluyan nang itinigil ang operasyon ng Concorde dahil sa patuloy na pagkalugi at kakulangan ng interes mula sa publiko. Sa halip na maging simbolo ng modernong paglipad, ito ay naging isang halimbawa ng malaking pag-aaksaya ng pera at oras.